Ayun, kamusta mga ka-Shih Tzu? So, ayun, welcome back dito sa channel natin, yung Ekirol TV. Bago ang lahat pala, gusto ko palang update lang tayo doon sa mga puppy na i-release natin itong January. Yung umorder po sa amin ng mga by March, wala pang kasigurado kasi may umorder nga, nabanggit ko sa video, sa amin ng mga lavender line ng hanap nila, blue line, pero gusto nila choco liver. So, tentative pa po yun. Pero dito muna tayo sa i-release naming mga puppy. Ang target po ng release namin itong January is 21 to 25. So, yung sa mga siguro doon sa taga Negros Occidental, Negros Oriental, baka ma-delay siguro ng 27-28 ng January. Yun lang naman. Pero yung nandito po sa sa Luzon, baka mas maaga pa po sa sa 25 may deliver na po sa inyo. Pero yung mga eroplano pang baka madali lang po ng ilang araw. Pero bago matapos ang January, i-clear po natin ang lahat ng mga puppy. So konting-konting panahon na lang po. Pagtiisan nyo, makakarating na rin yung mga tuta ninyo. Yun. So, ayun lang. At ito pala, doon sa mga nakaraang video natin, meron tayong tinalakay doon na pag-usapan natin kung ano yung mga palatandaan ay dapat hanapin natin kapag bibili tayo ng tuta. So, may mga binanggit tayo doon na mga palatandaan kapag bibili ng tuta. Unang-unang titingnan mo dyan, syempre, yung kung malakas ba kumain, maganda yung balahibo, hindi ba yung parang manipis yung balahibo. May mga ganun tayong pinag-usapan. Tapos, pwede mong i-check yung kung correct ba yung mata, yan, mga ganun. So, natalakin natin yan sa mga naunang video natin. Ngayon, so may mga natuto na kasing mga ka-Shih Tzu natin, excuse me, na dati ang gustong-gusto nilang bilhin lagi ay puppy. Kapag ang aso ay 2 to 3 years old, 2 to 3 years old, ayaw na nilang bilhin. So may ilang mga breeder na mga ka-Shih Tzu natin na natuto na yung 2 to 3 years old na female, bata pa yun. Bata pa yun, nasa prime pa sila. Yung 1 year old, kung ako yung breeder, tapos hindi ko pa nagagamit ang Shih Tzu ko, 1 year old na, bakit ko ibebenta? Diba? Bakit ko ibebenta? Maliban na lang kung nagamit ko na. So, kaya bihira po talaga makahanap online ng 1 year old na, kasi yun yung time na makakabawi na sila. So, ayun. Doon sa mga ka-Shih Tzu natin, nagtatanong kung pag adult na, paano malalaman yung tamang edad? Kasi kung wala namang papel, yung kanilang bibilhin, ano yung pwede nilang, ano yung mga palatandaan, ano yung pwede nilang i-check. Ano yung paano nila malalaman na proven talaga yung inahin, nasa good condition, o para may iwasan silang madaya. So, ayun ang pagtatalakayin natin. So, ayun. Pero bago pala yun, bago ko ituloy, sagutin ko lang pala yung may pumunta kasi dito kanina na ka-Shih Tzu natin at gusto niya na mag-breed kami. Meron kasing import na mga Shih Tzu. 150,000 yung presyo. So, kinausap niya kung baka pwede namin paghatian ang presyo para makuha namin yon. Ang totoo, hindi siya yung target ko na klase ng yung target na kalidad. Kasi ganito yan mga ka-Shih Tzu, kaya tinanggihan ko. Unang-una, kung 150,000 ang presyo nung aso na yon, ang panahon kasi natin ngayon, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at taas sa mga bilihin. At para sa akin,
kinausap ko yung misis ko. Sa financial status, parang hindi ko siya kaya yung 150 para sa isang aso. Siguro 50, 60, kaya pa yon. Pero kung magbe-breed ako ng tigwa 150, 100,000 na ganong klase ng mga Shih Tzu, parang hindi siya practical. Parang ganito, para mas maintindihan ninyo. Merong pawn shop. Napanood ko to sa Facebook o sa YouTube. Yung customer nagdala ng dalawang klase ng rare na coins. Yun. Yung coins na yun, parang 1760 pa, parang ganun pa siya. Binibenta niya ng $800,000 ata. Pero tinignan ko na parang 30 million ang presyo ng isang coin na yon. Tapos yung isang barya naman, binibenta niya ng 200,000. So, nagtawag ng expert kasi malaking pera ang pinag-uusapan. Napatunayan na yung $800,000 na barya na yon, legit talaga siya na ganun yung presyo. Ang sabi niya, maibebenta siya ng 800,000. Kung mahahanap yung tamang tao, pwedeng maibenta yon ng $800,000 yung coin na yon. So, yung isa naman, legit din na $200,000 din yung presyo. Pero hindi nila binili yung yung $800,000 US dollar. Ang binili nila yung mas mura. Bakit? Ang galing nga nung pawn shop na yun eh. Kasi kung bibilhin ngayon, ang laki ng isasakripisyo niya para sa coins kasi collection lang yun eh. Yung value niya nasa hangin lang. Hindi talaga literal na value. Hindi katulad ng pera natin na paghawak mo is 100,000. 100,000 talaga to. Pagka 1,000 talaga to. Yun talaga ang value niya. Yung coins kasi, o yung coin, o yung barya na yun na binibenta doon sa pawn shop, value yon para sa mga kolektor. Pero kung ikaw wala kang alam, nakita mo yung barya, ordinaryong barya lang naman yun. Kung silver yon or gold yon, gold value lang. Dahil rare siya, ganun ang presyo niya. So, kailangan mong makahanap ng tamang kliyente o tamang customer para mabenta mo sa ganung kataas na presyo yun. Hindi katulad nung yung isang barya na mas mababa at kung kahit parang ang value niya parang sa hangin lang, at least kaya ng dibdib. Yun ang point ko kung bakit inayawan ko kanina yung offer ng isang ka-Shih Tzu natin na mag-breed kami ng ganong level. Unang-una kapag ang presyo kasi ng mga aso natin na ibinebenta online, 100,000 na. 150. Hindi ko makita na bibili pa ang isang ka-Shih Tzu natin na ang trabaho ay minimum. Hindi sila bibili ng ganon. So, iba kasi ang purpose ng Equable TV nito. Ang purpose talaga natin dito, yung mga rare color talaga na hirap mataas ang presyo, mas bibili nila sa atin na mas mura para magkaroon lang sila, para ma-experience lang din nila. Ganun at sa kabilang banda, gusto rin natin sila turuan ng mga ilang kaalaman tungkol sa pag-Shih Tzu, breeding technique. Yun talaga ang purpose natin. Hindi tayo, hindi ko alam kung tama yung term ko, parang obsess ba yun? Tama ba, obsess? Sa isang bagay. So, kailangan, ang pag-aalaga natin ng mga Shih Tzu natin, nag-i-enjoy tayo, hindi yung darating sa punto na parang nakakatakot na yung, hindi na mahawakan ng iba kasi ang sobrang mahal pala nito. Hindi ganun. Ayun natin na ganun. Kaya sabi ko, pasensya na, okay na ako. So, ayun. So, na-share ko lang. Kaya, dinedevelop lang natin, tinuturo natin ito sa mga ka-Shih Tzu natin, yung chocolate liver natin, papaano natin pamimaintain yung presyo, ano yung pwede natin gawin, tapos ano yung magandang pasukin o kung mag-umpisa kayo mag-breed, kung kaya ng budget ninyo, mag-lavender, mag-blue na kayo. So, mahaba-haba pa ang tatakbuhin nito at
demand sila. So, doon lang tayo. So, ayun, naikwento ko lang sa inyo. Daldal ko, no? So, okay, balik tayo doon sa, ano talaga, sa topic na pag-uusapan natin. So, ito, halimbawa, ito na, bibili kayo ng female, adult female, ano yung dapat ninyong isaalang-alang? Una-una, doon sa mga kasitso natin, hey, siyempre kapag ka-adult niyan, complete vaccine na yan. Kompleto na yung bakuna niyan. So, yun ang isang advantage kapag bumibili tayo ng adult. 2 years old mo yan o 3 years old naman yan. Yung iba natatakot kasi adult na eh. Eh baka mamaya hindi na mapamahal sa amin. Hindi po totoo yun kasi kung pure breed Shih Tzu yung mabibili ninyo, kahit sabihin mo 5 taon na yan, 6 na taon na yan doon sa owner nila, madali lang mag-adapt yan kasi hindi naman sila loyal dog eh. Kaya nga sabi ko, 'di ba, doon sa mga video ko nananakaw sila, 'di ba? Kapag pumasok yung magnanakaw, baka yung Shih Tzu pa yung kunin. Kasi sumasama sila. Kaya ayun, walang problema doon sa kung adult ba nang bilhin nyo. Kaya maraming mga ka-Shih Tzu na bumibili ng adult. Pero kapag Doberman ang pinag-uusapan, o Belgian Malinois, hindi mo pag-iisip ka muna kung bibili ka ng adult, baka ikaw pa sa kumalin nun, 'di ba? So, sa Shih Tzu, ibang usapan 'yon. So, ayun na. Isasalang-alang ninyo yung bakuna. Kung posible namang na nawala na yung vaccine card, hanapin niyo yung meron yung annually, yung taon-taon na update ng bakuna nila. So, kung talagang wala, minsan kasi nangyayari yun. Kaya ako kasi tinatabi ko talaga yun eh. Minsan nangyayari yun na wala talaga. Tingnan nyo din muna yung seller o yung breeder kung pagkakatiwalaan ba talaga sila. So, kailangan nyo maging mapanuri. Tapos, isipin nyo na lagi yung pinaka-worst na kapag kinuha nyo yung aso, pag nagkaroon ng problema, may pananagutan ba doon si breeder? Kasi minsan nagkakaproblema, nagkakasakit. Nangyari na yung sa akin nung dineliver ko, 3 days ata, nilagnat. Anong dapat gawin? Yung ibang breeder ayaw na nilang mag-refund. Ang ginagawa nila, nakikihati na lang doon sa pagpapagamot. So, nakakaawa yung mga buyer kasi hindi nila na-enjoy. Bagong bili nila yung aso, gusto nila syempre ma-enjoy din yan. Nagkasakit ka agad, na problema ka agad sila. So, ano yung pwedeng gawin? Pero kung napamahal na sa kanila, ang pinakamaganda gawin siguro, sagutin na lang ni seller or ni breeder yung pagpapagamot dun sa aso. Pero kung gusto nila ibalik yung aso or palitan, refund. Yeah. Kailangan na pag-usapan niyo yun. Tapos, lagi niyo pong itatanong doon sa pinagbibilhan ninyo kung bibili kayo ng female, kung proven na ba. Kasi kung proven na, wala na kayong kaba na baka maya hindi mabuntis, sayang yung pinambili ko. Diba? Kaya yung iba, gusto nila proven na. 2 years old, 3 years old. Kasi minsan yung 1 year old, wala. Pag sinabing 1 year old pala yung aso at sinabing proven, isa lang ibig sabihin nun. Ginamit ni breeder ng maaga, siguro 7 months, 8 months. Ginamit niya na yon. Napaka aga. So, kawawa. So, dapat maririnig nyo na proven yan 2 years old o pataas. Okay? Alanganin kasi yung isa't kalahati eh. Yun. So, ayun na, kung proven na yung aso na bibili nyo na female, tanongin nyo muna kung ilan yung anak. Hingi kayo ng ebidensya, picture kasama yung mga anak. Kasi bakit? Bakit kailangan nating alamin kung ilan ang inaanak? Kapag kayong aso, proven siya, pero ang inaanak, isa, dalawa, prone yun sa cesarean. Bakit? Alam ito ng ilang mga veteranong mga breeder, pero dun sa mga ka-Shih Tzu natin na mga bago pa lang, hindi pa nila masyado itong alam. Kaya ito, kapag isa o dalawa lang ang inaanak ng Shih Tzu ninyo, mataas ang tsansa na masisaryan. Kasi
kapag ganun ang bilang ng anak niya, so lahat ng supply ng sustansya na pupunta doon sa isang anak, lumalaki. Mas malaki siya sa pangkaraniwan ng mga papi. Halimbawa, ganito kalaki yung isang female, ito yung kalaki ang isang female. Ito, nag-aanak halimbawa ng 5, 4, ito, nag-anak ng isa. Itong female na to, mas malaki yung anak niya doon sa lahat ng anak ng isang dog. Kasi ito, solo niya lahat ng sustansya. Ngayon, yung puppy na yon na nakuha niya ang sustansya doon sa nanay niya, lumalaki doon sa loob ng tiyan. Kapag lumaki yon, minsan hindi siya masikip doon sa parang sipit-sipitan. Kaya minsan, isang piraso, cesarean pa. Yon. Kaya tanongin nyo kung ilan yung nagiging anak. Kung dalawa ang nagiging anak, pinaka-the best na gawin ninyo, pass. Dalawa na yung anak. Kung 3, okay na yon. Pero pinaka-the best talaga kapag nagtanong kayo, 4 pataas talaga dapat yung anak. Hanggat maaari. Pero pag 2 o isang anak, hindi siya magandang bilhin na inahin. Yon. Ngayon, ang sabi na iba, malaki naman daw yung yung parang yung bulba nila. Hindi kasi yun ang basihan kung malaki ang bulba. Yung bulba, flexible yan. Meron pang pinakasipit-sipitan yan sa loob. Kumbaga sa tao, kapag malaki ang balakang ng babae, madaling manganak. Nakikita. Sa aso, di mo na, may makikita ka mga aso na malaki ang balakang. Hindi mo makikita yon. Lalo na kung ang aso ninyo, 4 kilo pababa ang timbang. So, ingat kayo kung 1 o 2 lang mag-anak. Ngayon, para maiwasan ninyo, hanap kayo ng maganda yung shape ng katawan, medyo pahaba. Advantage din yung pahaba yung katawan ng female na mabibili ninyo kasi kung sakaling marami yung puppy na maging anak niya, hindi hirap sa pagdede. Kasi kung maiksi yung katawan, yung spasyo, nag-aagawan sila, kung mahaba, mas may space pag dumidede yung puppy. Tsaka, hindi lang galing sa akin ito, galing din sa mga ibang veteranong breeder. Pagka mahaba ang katawan, mas maraming mag-anak kumpara doon sa maliliit ng katawan. Pero hindi 100% yun Hindi lahat ng mahaba ang katawan, maganda na yung bilang ng inaanak kasi nasa lahi din yan. Lahi, yun. So, pwede nyo rin idagdag kapag nag-check kayo ng binibiling inahin. Kapag sinabing 2 taon, tingnan niyo yung ngipin. Kasi nakwento ko na rin dito sa video natin na may pinapakuha kasi sa akin na Shih Tzu kasi nagpe-pet transport ako. Ang sabi, 1-year-old daw. May kasama ko si Mrs. Stone. Pagtingin ko ng ngipin, ang dami ng bulok at sira. Alam ko na 5 years old pataas ng edad nung Shih Tzu na yon. Talagang pinaglalaban nung seller na 1-year-old lang yung aso. So, tandaan ninyo mga ka-Shih Tzu, kapag 1 taon pa lang yung Shih Tzu, malinis yung ngipin yan. Maputi yan. Kapag 2 years old, may konting mancha, konting-konti lang. Pag 3 years old, may makikita kang may tartar na ng bahagya doon sa mga pangil. Pero kapag sobrang dami na, pag inangat mo, halos nakadikit na doon sa ngipin, matanda na yon. So, ayun. At isa pa pala, makikita nyo rin na proven na o talagang nanganak yung inay. Tingnan nyo yung dede. Tingnan nyo yung dede. Kasi si Tamiya naman kasi, mahirap, kung siya pagbabasihan, mahirap siyang tingnan kasi hindi nalolosyan yung dede niya Meron talagang ganun parang sa tao, meron din ganun na kapag nag-aanak, yung dede parang tayo pa rin. Yung iba nagiging lawlaw. Sa aso, meron din ganun. So, pwede nyo i-check din yung mga dede. Kasi malalaman nyo kung yung dede na yun, nadedean na, lawlaw yung yung mga dede nun. So, yun ang mga pwede ninyong hanapin doon sa bibilihin ninyong female na Shih Tzu. At huwag dapat lalagpas yung size sa 5 kilo. Masyadong malaki na yun.
kung gusto ninyo, kung ayaw naman na masyadong maliit, mga 5 kilo, maliit lang naman ng 5 kilo. Huwag din kayo kukuha ng masyadong maliit kung gagawin yung bang breed. Ito para lang sa mga gusto mag-breed, pero doon naman sa mga pet lang, hindi naman kailangan talagang hanapin yung mga ganong um, kalidad na mga sinasabi ko kung pet lang naman. Pero kung gagamitin nyo pang breed, so yun ang kailangan ninyo isasalang-alang. Tingnan din ninyo yung balahibo. Kasi yung spinal cord. Kasi yung inahin kasi na last pag, makikita ninyo, yung kanyang spinal cord, nakakuba yan. Kahit bata pa yung kuba, hawakan nyo yung likod, bumagsak yung calcium nung bubuntis. So tingnan yung ganon. So, wag niyong kunin yon kasi kapag ganun ang kukunin ninyo, kahit sabihin nila na kakapanganak lang kaya payat, ang problema kasi sa ganon na ganon ang kondisyon ng katawan, matagal magbabawi yun. Matagal pang maghihit yun. Kasi babawiin niya muna ang katawan niya. At kapag bawiin yung katawan niya, hindi pa dapat siyang gamitin kahit mag-hit pa siya. Palipasin, kailangan pang palipasin. Parang sa manok ng panabong, merong tinatawag na ready to fight. So, dapat kapag bibili kayo, kaya nga kayo bumili ng adult Kasi, konting panahon lang, excuse me, ilang buwan lang kailangan ninyo, magagamit nyo na. So, mabilis umikot yung in-invest ninyong pera. Kaya, pag ang kondisyon kuba, labas ang buto, naku, tagal pa maka-recover yun. Baka abutin pa kayo ng 1 taon. Kasi, rereglahin yun kapag gumanda ng katawan rereglahin yun. Kaso, hindi nyo pa pwedeng gamitin yung kailangan yung palipasin nyo. Kasi pag ginamit ninyo, hindi magagandang puppies o mga tata ang may provide ba o yung maibibigay nun. So, tingnan nyo din ang kondisyon ng katawan. Pangalawa, maganda kung bibili kayo mga lavender line or blue line. Kahit anong kulay yan, basta lavender line, blue line, kahit black pa yan, kahit brindle pa yan, basta lavender line, blue line, maganda talaga ilalabas niyan. Iparasyon lang din doon sa maganda, di ba? So, ano pa ba? At dapat wala ring wala kayong makikitang parang mga galis-galis kasi kapag meron kayong nakitang ganun na parang kate-kate or parang konting galis, senyalis yun na mahina yung immune system ng female na yun. So, ayun. Madali lang mga ka-Shih Tzu. So, tandaan nyo lang yung mga sinabi ko. Kung plano ninyo bumili ng adult na gusto nyong i-breed. So, tandaan nyo yun. Kasi ako talaga, noon, gusto ko puppy. Gusto ko ma-experience na mag-alaga. Pero bakit ka pa bibili ng puppy? Bili ka na ng adult, tarang alagaan mo na lang yung anak mismo nung binili mo. Saglit lang naman ang panahon Isipin mo, bibili ka ng puppy, di ba? 1 taon, 1 kalahating taon bago mo magamit. Nalagaan mo nga. Doon ka na lang sa adult, ilang buwan na maghihit na yun magbubuntis. Yung anak na lang noon, doon yun na lang ang alagaan mo, doon ka na lang maghanap o kumuha ng experience sa mga tuta. Habang kumukuha ka ng experience, kumikita ka na. Diba? Kasi may binibreed ka na. So, mindset lang. Hindi ko sinasabi na mali yung bumili ng puppy. Hindi naman mali yun. Kaya nga yung mga bumili ng mga blue lavender, okay yun kasi mahaba pa ang panahon nila. Hindi sila basta-basta malalaos. Demand sila. Kaya aabot 2 years, 3 years, kasagsagan pa rin nila. So, ayun ang lagi kong i-update sa inyo kapag meron namang kulay na uso o yung demand, i-share natin yan dito sa channel natin. So, ayun, sana may konting natutunan kayo kung paano kayo titingin o bibili ng female ninyo sa mga breeder. At saka, lagi ninyo din tandaan pala, hindi porket breeder may mga binibreed na, okay na bumili. Tingnan nyo din yung presyo. Balansehin nyo din yung presyo. So, ayun.
kung meron kayong hindi na linawan sa tinalakay ko ngayon, wag kayong mahiyang mag-message sa Saporo PH, yan, message niyo ako dyan o kaya mag-comment kayo. So, sinasagot ko naman. Or, kung gusto niyo naman, kung meron kayong bibilhin, papet-transfer niyo na sa akin. Ako na mismo personal na pupunta doon sa aso na pinapakuha ninyo. Basta Shih Tzu, no? Sa Shih Tzu lang tayo magaling. Na ako na mag-check, di ba? Kung talagang nalalabuan kayo dito sa sa tinuturo ko o dito sa sinishare ko. So, ayun lang. Thank you.